Isang mapagpala na maulan na malamig na gabi ng Martes. Martes pala ngayon, di ba? Feeling ko Wednesday na. Nagmamamadali. Nako. Welcome po sa ating programa, Dr. Love Radio Show. Hanggang mamayang alas 11 ng gabi. Martes po ngayon. It's a Tuesday. July 23. Ay, bukas pala yung birthday ng aking kapatid na panganay na lalaki. Panganay sa lalaki. Yon. Bukas ang kanyang birthday. Happy birthday to you. Happy birthday! Alam ko wala namang handaan. Napaka-bato mo. Anyway, samahan niyo po kami hanggang mamayang alas 11 ng gabi at tayo po ay napapakinggan sa 92.3 Radyo 5 True FM sa buong Mega Manila. At ito po ay nasasakop ang Metro Manila, Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa, at tayo rin po ay sabay na napapanood at napapakinggan sa Facebook page ng 92.3 True FM. Pakishare po ang ating live stream sa ating episode tonight para pakinabangan din po ng ating mga kaibigan, kamag-anak, kapitbahay, kapatid. Ito po ang himpilang 92.3 Radio 5 True FM. Siyempre mga kapatid, i-follow, like, and share ang ating social media accounts. Yan. Ito po ay at Radio 5 True FM sa X, formerly Twitter, Threads, Instagram, Facebook at TikTok. And don't forget to subscribe sa Radio 5 True FM YouTube channel. At saka pakipindot din po ang yellow basket. Punta kayo sa grocery dahil yung yellow basket. Mamili na kayo sa grocery. Ang sarap uminom ng kape ngayon, ano? Pero, alam mo ba yung doktor ko, pinahiinom sa akin kape, black coffee, di walang sugar. Tumataas daw kasi yung sugar ko. Ay, nako, parusa. Hindi ako sanay uminom ng kape walang asukal. At para naman po sa mga nakikinig sa atin, mga regular na mga nakikinig sa atin na nais maging bahagi po ng ating programa at magbahagi ng kanilang kwento at mga liham kasaysayan, magpadala po kayo ng mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger o dili kaya po tumawag kayo sa ating hotlines sa 863-15788 at 863-16674. Balita natin sa San Pedro, Laguna, meron daw mga lugar na bahana. Oo. At ang dami. Sa Taytay, meron ding mga bahana. Doon sa harap ng bahay namin, tumataas na rin ng tubig. Mabuti na itaas ko yung garahe ko. Yun. At marami pa. Kasi, ang problema, may ibang mga barangay captains na tutulog-tulog. Kung nung summer sana, nilinis na ninyo ang mga daanan ng mga imbornal, di ba? Di lahat ng mga itinapon ng mga balahurang, mga constituents na mga plastic na hindi natutunaw, itinatapon sa karsada. Ayan ang napapala natin ngayon. Kakainis kayo Di ba? Alam natin yan dito sa atin sa Pilipinas. Maniwala kapag yung oras ng pagtatapon ng basura, naku talaga walang disiplina. Hindi naman lahat, oo. Pero maraming walang disiplina. Pasaway! Pasaway talaga. Punta ka sa Punta ka sa Japan. Walang ganyan. Linis. Punta ka sa South Korea, ang linis. Bakit sila? Kaya nila. Bakit ang Pilipino hindi? No? Pero yung mga Pilipinong nakatira sa Japan at sa Korea, South Korea, sumusunod sa tradisyon at kultura ng mga bansang yan. Dito sa atin, saan nga yan? Sa may Zambales ba yun? Zambales ba yun? Yung mga area na ini-impose ang yung traffic laws talaga. Ang mga Olongapo. Oo, tama, Jake, Olongapo. Pag ang driver na taga Maynila nagpunta ng Olongapo sa Subic, sumusunod sila pag nakita mo yung stop sign na gano'n, titigil ka talaga. Stop. Oo. Bakit doon nagagawa? Paglabas ng Olongapo sa Subic, paglabas ng Subic,
Wala na, balik ulit sa dati. Ibang kultura natin, hindi naman tayo ganyan hindi naman tayo balahura di ba? Ang isang pangit na kultura pa ngayon na nauuso, yung mga lalaki nagdadamit babae, nagme-makeup, nagpapahaba ng buhok, at naniniwalang babae sila, ini-impose nila sa amin yon na tawagin silang she o kaya her, hello o kaya ma'am. Ay, wag mo akong subukan, mapapahiya ka. Hanggang hindi natatanggal yan nakalawit sa pagitan ng hita mo at wala ka pang matres, ang tawag ko sa'yo, sir. Di ba? Yan lang na basihan natin. Kung gumagawa kayo ng mga kaekika ng mga, kung ano, mga binary, non-binary, di ba? Ay gawa niyo lang yan. Ang pagbabasihan ko lang yung passport nyo at saka yung birth certificate. Pag sinabing male, ibig sabihin may nakasabit dyan sa pagitan ng iyong dalawang hita at wala kang matres. Kung wala kang matres, you are a man. Diba? Tuturo mo sa mga apo namin yan. Pagka ganyan, itatawag mo, i-address mo, madam, mali yun, mali. Asya, sige. Eto na. Ihatid natin sa inyo mabuting balita baka kung saan tayo mapunta. Eto na. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkain pang-spiritual sa araw na ito ng Martes, 23 ng buwan ng Hulyo. Ang Ebanghelyo ay matatagpuan sa 12 kabanata ng Ebanghelyo sangayon kay San Mateo, talata 46 hanggang 50. Habang si Jesus ay nagsasalita sa maraming tao, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas dahil nais nila siyang makausap. May nagsabi kay Jesus, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid. Ibig nila kayo makausap." Ngunit sinabi niya, "Sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid?" Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, "Sila ang aking ina at mga kapatid. Sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit, yun ang aking ina at mga kapatid." Kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Alas 9:52 ng gabi ang tumpak na oras. Narito ang ating episode ngayong gabi sa ating Pest to Pest, Hirit ni Dr. Love. Ito po ay bahagi ng napanood kaninang umaga sa programang Face to Face na itinampok sa TV5 mula Lunes hanggang Biyernes alas 10:15 hanggang alas 11:15 ng gabi. At may replays po ito sa Signal TV 1PH Channel 1 mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Narito ang ating episode ngayong gabi at kung sakali pong merong kayong reaksyon or mensahe sa ating episode ngayon, maaari po kayong magpadala ng inyong mensahe sa ating Dr. Love Facebook Messenger o dili kaya po ay mag-comment sa ating live stream or pwede kayong tumawag sa ating hotlines sa 863-15788 at 863-16674. Narito ang episode natin ngayong gabi sa ating Pest to Pest, Hirit ni Dr. Love. Ang title, Sugatang Puso sa Araw ng Mga Puso. Panoorin po natin. Tata, ano ang problema mo? Nandito ka sa Face to Face. May kabit kasi yung asawa ng mama ko eh. So mama mo, Tapos pinabayaan niya kami. ang mama mo may asawa, tatay mo ba yon?
Stepfather po. Stepfather Opo. mo, may kabit. Opo. Kaya ka nagagalit. Opo. Nagsasama pa ba sila ng mother mo? Hindi na po. stepfather? Hindi na po. Kung hindi sila nagsasama, ano ang problema natin, tata? Hindi nag-ano po siya eh. May kabit siya po eh. Asan ba tatay mo? Ano po, patay na po. Patay na. So, stepfather mo to. Opo. Okay. Ngayon, nagagalit kayo kasi meron ng kinakasama Opo. at hindi kayo nasusustentuhan. Opo. Kasal ba ang stepfather mo tsaka nanay mo? Hindi po. Mahal pa ba ng nanay mo itong stepfather mo? Ayaw na daw niya po eh. Sinong ayaw na? Kay asawa niya po, si Jabar. Yung stepfather ko po, ayaw niya na. Ayaw daw. na ng nanay mo sa stepfather Opo, mo? kasi may kinakasama na daw siya eh. May nangyari na sa kanila. Okay, so ano talaga yung ikinagagalit mo, tata? Kasi po, hindi na siya umuwi sa amin po eh. Okay, kakahiwalay lang nila kailan? Opo, eto lang ngayon September po. Okay, eto lang ngayong September. Dahil may kabit. Kabit siya. Okay, may kinakasamang iba Opo. ng babae. Opo, mas Okay. matanda pa sa nanay ko po. Mas matanda pa sa Opo. nanay mo. Okay. Sino ang babae? Kilala mo ba yung binababae ng tatay mo? Opo, kilala ko po. Anong pangalan? Rose po. Rose. Okay. Siya raw ang dahilan kung bakit sugatan ng puso ng nanay ni tata. Jabar Pasok. Ayan, oh, yan. Kinabit niya. May kabit yan eh. Dinala pa sa bundok. Tapos ngayon, iniwanan ng mama ko. Pati sagana ka pa nagpalit sa nanay ko. Pangit yun. Mas matanda pa sa nanay ko. Jabar, diretsahang tanong, totoo bang pinaglaruan mo lang ang puso ng nanay ni tata? Hindi po totoo yun. Yung sinasabi niyang babae, hindi po totoo yun. Totoo hindi yun. totoong may babae. Hindi po. Kaibigan lang po kasi. Hindi, totoo yun. Kabit mo yun. Nag-inom lang Kabit mo yun. yun. Naging pasero ko lang po yun. Ipasayro ninyo sa Kabit mo yun. tricycle. Tricycle driver po ako. Tapos, Wala naman po kaming relasyon yun. Siguro nakita niya lang kami nag-uusap. Akala niya may relasyon kami. Hindi ko na may pagpapalit yung nanay niya. Nasa puso ko pa rin yun. Wow. so, Sweet. kung sinasabi mong gusto mo pa at wala kang babae, trinay mo bang lapitan si nanay ni tata? Ano pangalan ng nanay mo, tata? Mercedita po. Si Aling Mercy, Jabar? Opo. Sinubukan mo bang balikan, suyuin? Ay, hindi ko pa po nagawa yun. Okay. So, bakit niyo sinasabi na may na gusto mo pa siya at wala kayong ibang babae? Ano yung sinasabi mong nasa bundok, tata? Doon sila tumira po sa sa bundok. Bundok ng ano? Sa Timberland po. San Montalban, Mateo pa San po. Mateo. Sino ang kasama niyang tumira sa bundok? Si Rose po. Totoo ba yun, Mang Jabar? O, totoo po yun. Yung nasabi niya, nasa Timberland po kami nakatira. Akala ko ba wala kayo? Wala yung babae? Hindi, wala naman po kami ng barkada. Kaibigan ko lang siya, kumbaga. Wala akong matulugan kasi magkagalit nga kami ng mama niya. Kaya Doon ka ginawa na- ko, pumunta ko ng Timberland para hanapin ko yung Rose doon. Eh nakita ko, natuntun ko yung bahay niya, kaya doon ako umuwi. Doon Pero ka wala po akong balak na nasa Doon ka kanya. muna nanirahan. Oo, doon muna. Pansamantala, pero Okay. hindi po matagal. Chiquito yung totoo. Chiquito. Pero habang ikaw ay nakatira doon, Mang Jabar, anong ginagawa niyo? Gaano ka ba katagal tumira roon? 3 buwan lang, pero wala pa kami ginagawa na hindi magaling. Hindi ko pa tinatanong eh. Okay, so, oo. Magkatabi man, pero magkatalikod. Magkatawa. Pwede naman po yun eh. Pwede yun. Pwede yun, matutulog ka lang. Ito yung kwentong malabong malinaw. Walang galawan yun, walang galawan yun. Totoo po yun. Oo. Mang Jabar naman, kinikwentong barbero mo. Hindi po. Pagpapatunay na ang pag-ibig ay walang pinipiling edad, race, or whatever. Basta tumibok ang puso, magmamahal.
Kay Tata, may pag-asa pa tayong makatanggap ng sustento kung tutulungan mong maibalik ang relasyon ng nanay mo at saka ni Jabar. Para kay Mercy naman, nakikita ko sa iyo, Mercy, na may pagmamahal ka pa rin kay Jabar. Talaga lang, pinipigil mong ipakita sa amin ang init ng pagmamahal mo sa kanya dahil nandiyan nakaharap si Rose. Nagsiselos ka pa rin kay Rose. Kay Jabar, mahaba ang buhok mo, kuya. Napakahaba ng buhok mo. Napakaswerte mo. Mayroon kang Rose na nagmamahal sa iyo na ini-ignore mo lang ang kanyang pagmamahal sa iyo dahil ang gusto mo'y bumalik ka kay Mercy na nararamdaman mong may pagmamahal pa rin sa iyo. Pero hindi ko lang malaman kung magiging tapat ka kay Mercy sa kanyang sa muli mong pagbabalik sa kanya. Ipagdasal natin, Mercy, na mabigyan ng isang pagkakataon pa kung totoong nagmamahal ka. Pwede namang magbago ang lahat. Pero Jabar, hindi ko nakikita ang pagbabago sa iyo. Buwisit ka. Oo. Maraming salamat. Mag-isip-isip ka, Mercy, sa anumang desisyon mo. And Rose, huwag mong bayaang masira ang edad natin. Sa edad natin ito, kailangan masayahin tayo at wala nang problema, ha? Thank you. Maraming salamat, Dr. Love. Wala naman, Mama Carla. Itong si Tata, ang problema nito, kaya galit na galit kay Jabar, natigil ang pagsustento dun sa kanyang anak. Paghanap buhay ka, bata, huwag mong iasa sa stepfather mo yung panggatas ng anak mo. Kunyari naman, galit na galit ka eh. Ang hinahabol mo lang yung sustento sa anak mo eh. Buwisit ka. Ito naman si Jabar, talagang mahaba ang buhok, parang may palong sa buhok eh, no? Mahaba ang buhok talaga. Feeling gwapo siya talaga. Oo, yun ang feeling niya. Di respetuhin natin, di ba? Kaya lang, inamin naman ni Rose na totoo na may konting pagtingin siyang nadidevelop kay Jabar. Yun. Pero sa ngayon kay Jabar, wala pa nangyayari sa kanila. Siya, sige. Ay, nako. Pwede na kayong tumawag ngayon para mamaya na kayo tumawag, pwede kayo magpadala ng inyong mensahe sa atin, sa inyong comments sa ating episode ngayong gabi sa Pest to Pez, Hirit ni Dr. Love. Padala po ninyo mga mensahe niyo sa Dr. Love Facebook Messenger o kaya mag-comment po sa ating live stream or tumawag kayo sa ating hotline sa 8631-5788 at 8631-6674. Oras natin, alas 10:02. Paskong-Pasko na talaga, 10:16 ang ating tumpak na oras. Tinig po yan ni Johnny Mathis and We Need a Little Christmas. Itong kailangan natin, di ba? Kanina nabanggit natin sa San Pedro, Laguna, merong lugar dyan na binaha, nagpadala ng mensahe sa atin ng ating kaibigan na si Yeklo Pena. At ang sabi ni Yeklo Pena, ito daw ay ang Carmen Homes diyan sa Upper Village, diyan sa San Pedro, Laguna. Carmen Homes. Pinakita niya yung video, talagang mataas nga ang tubig sa kalsada. At maraming mga nagre-request na ma-evacuate na yung mga naninirahan doon. 10:17 ang tumpak na oras. Narito ang komentaryo ng ilan sa ating mga tagapakinig sa ating Pest to Pez, Hirit ni Dr. Love. Sabi ni Marvin Riabad, Brother June, hindi ako naniniwala kay Manong Jabar na magkatalikurang matulog. Walang kibuan at walang kababalaghan. Well, that's your opinion. Di ba? Sabi naman kasi ng babae, may parang tipong may crush na rin siya kay Jabar. At wala naman sila kasing, hindi malaki ang bahay. Shanty lang yung bahay nila. Iisa lang ang kama. At si Jabar, doon niya pinatulog sa kabilang side ng kama. Dito naman siya dito sa kabila. Hindi naman malikot matulog si Jabar Ayan. Kaya wala raw nangyayari naman. Friends lang sila. Friends lang. Siya, sige. Ito naman si Mar Villaruel ng San Miguel, Pasig. Ay nasa linya ngayon. Mar, magandang gabi sa iyo. Welcome to Dr. Love.
Yes, good evening, Dr. Love. Good evening po. Kumusta ang San Miguel? Okay po, okay naman so far. Sana wag matuloy itong Karina to. Kasi pagka natuloy yan, baka lumakas pa yung at magkaroon pa ng baha dito. Oo nga. Diba? Ito ha. Iniisip ko lang kanina on the way here. Ito nagdaan, tagtuyot. Ang mga dam natin talagang kinatatakutan na mawawala ang tubig, di ba? Ngayon, nagpaulan naman, siguro nabigla ang mga lupa natin, 'di ba? Hindi na kaya ang dami ng ulan. Pero saan tayo tatayo? Yan, binigyan tayo ng tubig, 'di ba? 'Yun na nga eh. Oh. I remember in the 70s, doon sa amin sa Taguig, 1972 binaha kami. Kalahati ng bahay hanggang dibdib ko ang tubig doon sa floor sa ground floor. And Saan sa Taguig yun, Dr. Love? Diyan sa barangay Wawa, yan, Hagono. Okay, bahain talaga diyan. Bahain yan, ako. Ang tatay ko ay nagpagawa ng boat, ng bangka. Para masundo niya ako doon sa Pateros. Doon ako buwa sa Pateros, sa public jeepney, di ba? Yes, doon sa starter. Baha na rin doon pagdating mo sa starter. Tapos, nandun ang tatay ko na matanda na, nakasakay siya doon sa kanyang bangka. At susunduin ako para hindi mabasa yung aking damit. Talaga naman. Mabuti nga ngayon, hindi na dahil meron ng sila doon eh. Meron ng yung flood control. Oo. Ngayon, ano naman ang masasabi mo dito sa ating kasaysayan na itinampok sa ating Pest to Pest? Well, unang-una, para kay Tata, yung anak ni Mercy, wala Tata. kang, hindi ka dapat nag-demand ng ni Jabar. Sustento. Yung sustento. Kasi unang-una, hindi naman siya kasal sa nanay mo. Tsaka yung nanay mo hindi naman nagdidemand eh. Bakit ikaw ang nagdidemand? Naputol yung kanyang sustento sa anak niya eh. Oo. Nako. Sino magpapakain sa anak niya? Ito si hirap Jabar ang pumasok nagbibigay pagka ng pera. Oo. Diba? Ito naman si Jabar, medyo maloko din itong taong ito. Meron ang kinakasama, humahanap pa lang kakasamahin uli. Oo. Ano ba yan? Kasi tao yan? Imposible na kapag magkatabi kayo, walang mangyayari. Lalaki ako, Totoy. Sabi ni Jabar, pinalaya siya nung kanyang kinakasama yung nanay ni Tata. Wala siyang titigilan, kaya doon siya nakitira sa bahay nung kanyang hindi. Gagawa siya ng paraan, dapat. Yun. Oo. Kung talagang mahal niya yung si Mercy, bakit siya alis para maghanap pa kay Rose? Oo. Diba? Ayaw na raw ni Mercy. Tapos matanda pa kay Mercy. Oo. Ano yun? Sa bagay, oo. Sa bagay, age doesn't matter when it comes to love. Hindi I love naman kaya niya. Hindi natin masabi kasi wala tayo dun sa kwarto. Baka malikot ang kamay ni Jabar. Baka iba pa ang likot niya. Di ba? Di ba? Lalaki yan eh. Oo. Diba? Anong maipapayo mo ngayon dito sa tatlong ito? Ang maipapayo ko dyan, tigilan mo na yung kagaganyan-ganyan mo. Kung talagang mahal mo si Mercy, magsama na lang kayo at magpakabait ka sa kanya para mahalin ka lalo niya. Huwag ka na maghanap ng iba pa. Pareho din naman yun eh. Ituloy niya ang suporta doon sa anak ni Tata? Ganun ba? Hindi naman kailangang suportahan mo talaga dahil kasi hindi mo obligasyon yun. Hindi naman kayo kasal ng nanay niya. Anak niya yun eh. Dapat siya mismo. Sige, magpakasal muna kayo bago ka bago ka kay Tata. Kahit nga magpakasal siya. Hindi ko naman anak si Tata. Hindi ko rin apo yung anak niya. Tata, para sa iyo dapat magtrabaho ka na lang, maglabandera ka, kung ano pwede. Para sa anak mo, maraming hanap buhay na pwede. Bata ka pa eh. Diba? Oo. Yung mga PWD, nakakapagtrabaho pa, what more, ikaw, wala ka namang kapansanan. Oo. Ayun. Maganda nga ang katawan niya eh. Ay, ganun ba? Oo, di ba? Baka mamaya, sa kanya naman mahubaling itong si Jabar. Ayun. Okay. Ilan mo niyan, Jabar. Sige. Alright. Mark, Dr. Love?
may shout out sana ako eh. Sige, go ahead. So, okay. Unang-una, magandang gabi kay Emma Laico. Yan yung mga kasama ko sa Lupon. Dito San Miguel. Lupong taga-Pamayapa. Actually, itong mga babatiin ko, itong mga listener mo. Wow! Uy, siyempre, ang Sige dami nga. nito eh. Anong mga pangalan? Sige. Ito na, sabihin ko ha. Okay. Kay Emma Laico, Celi Bravo, Charito Ico, Ricardo Tequico, MJ Aing, Vicente Rabentar, Mila Casikas, kay Gloria Ponda, Cora Vidalio, Linda Inyon, Ricky Torres, Rudy Santana, kay June Angeles, Benji Placido, Marlita Abuya, Normita Presado, Rochi Villarin, Paz Hoson, si Bernie Sumolong, Jimelin Ingalia, si Dory Laurente, Dan Suarez, Lisa Primalte, si Fredo Estrella, si Mati Garcia, siyempre. At yung namin ay siguro dadami kasi nga sinabi ko at alam mo naman, nagko-convince ako, makinig kayo doon, maganda kayo Dr. Love. Pati si Barangay Captain, batiin natin. Siyempre, Barangay Captain, si Emmanuel Manny Alba, Kapitan. Maganda Kapitan gabi Manny. po. At sa sekretary natin si Manny Pastor. San Miguel. Sekretary, yan. Sana gabi-gabi makinig ka rin, ha? At para naman medyo masiyahan ang istasyon na ito. Pararamihin natin yung mga listener. Saan ang San Miguel sa Pasig? Saan ang San Miguel? Ang San Miguel kasi malapit sa Sagad, malapit din naman sa simbahan ng Pasig, malapit sa Palengke. Okay. Malapit. Oo. Yun. Sa may Sagad, pagitan ng Sagad, pagitan ng Sagad at saka ng saka dito sa may palengke ng Pasig, simbahan. Okay. Ayun. Now I know. Ay, noon pa naman naririnig ko na yung pangalan mo. Actually, nung nandun ka sa dati, yung meron kang programa, yung Dr. Lab, tumawag na rin ako sa iyo noon eh. That was siguro mga several years back. Matagal na. Never mind the year na kasi Batang Pasig din ako eh. Bata ka pa. Batang Pasig ako. Batang Pasig kayo? Tumira kami Pasig kayo po? Sa marami Pugad Baboy. Ay, alam ko yan. Dr. Pilapil pa rin yun, diretso. Dr. Pilapil. Yes. Sa Dodge City. Yun, Dodge City. Yun. Sagad. Tapunan ng basura. Sa ng mga pang-ulam. Kapasigan. Oo. Diyan sa dating Fox Theater. Elma Theater. Ayun pala. At saka Bambang. Actually, Dr. Lab, yung misis ko is Taal na taga-Pasig. I see. Pero ako ay from Marinduque. Marinduque. Yes, ayun. Ako, magandang marami akong kasaysayan dyan sa Pasig. Anyway, maraming salamat, Mark. Ay, maraming salamat din po, Dr. Lab, at napagbigyan nyo yung aking mga kahilingan dito. Always. Anytime. Pwede kang tumawag, ha? Thank you. Maraming salamat. Si Mar po yan ng San Miguel Pasig. 10:26, sabi ni Annalisa Roquero, ikaw tata, tinamaan ka na magaling. Kaya pala galit na galit ka sa stepfather mo kasi natigil yung sustento ng anak mo. Magtrabaho ka, huwag mong iasa sa stepfather mo ang obligasyon sa anak mo. Maya ka naman. At kung ano naman ang pag-aaway ng mother mo at ng kinakasama niya, labas ka na doon. Hayaan mo silang mag-solve ng alitan nila at nasa hustong gulang na ang mga magulang mo. Sila ang bayaan mo silang mag-work. Tata, para sa anak mo. Ayan. O nga, di ba, no? Nanay niya, pabayaan na niya. Ba't nakikihalo pa siya? Si Lina ho, maghanap buhay ka, tata, para may pangsuporta ka sa ina mo. Huwag mong iasa sa iba ang pangailangan niya. Kaya galit ka sa kinakasama ng ina mo. Galit ka sa kinakasama ng tanging ina mo dahil sa support. Tanging ina mo, sabi ko, di ba? Tangi lang. Nag-iisa yan. Tangi yan. Hayaan mo silang maghiwalay. Hindi ikaw ang masusunod kung ayaw na nila sa isa't isa. Di ba? Ay, nako, 28 after 10. Ito yung mga nag-text sa atin, si Lance Abilion na nandito sa atin kagabi.
Babalik daw siya somewhere in September or August yata. Good evening sa mga listeners watching from Sampaloc, Manila. Daghang salamat po sa pakikinig po last night sa aking pagtatanghal kagabi sa Himpilan. Chato sa Avedra sa Cluti, Yek Lopena ng San Pedro, Laguna, Amadeo Giorgio Gonzalez at si Mami Lorleen Gonzalez na makakasama natin sa ating trip sa ating pilgrimage sa Europe. This coming October 5 to 21, mamaya kukwento ko sa inyo mga pupuntahan natin, no? Silang mag-ina ay buhat dyan sa Metro Davao. Si Analisa Roquero ng CAA Las Piñas City, Shari Picho ng Seattle, Washington, Angelita Banataw ng Pateros, Lynn Lican saan nga ito? Brussels, Belgium. Back to Brussels, galing sa holiday sa Monaco. Super enjoy po doon. Pag-greet naman po ng new friend ko sa Monaco, si Malu, ang pagbati bot kay Lynn Lican ng Brussels, Belgium. Alani Hungko ng Kuwait, binabati natin. Lina Ho ng Plaridel, Bulacan. Susan Reyes Montinola ng San Pedro, Laguna. Judith Vicente ng North Caloocan, Angelita Agulo. Pag-greet naman po, yung anak ko, birthday po niya, July 26, sa Friday yan, si Julian Bazarte. Happy birthday! Advance happy birthday po sa inyo. Maria Cristina Canezal Esban. Good evening po, listening to your program. Maria Cristina, buhat po sa Masbate. Si Elvira Cabahog, Zaida Elago Encina ng Santa Mesa, Manila. Ruth Bosbos, nakikinig po tuwing gabi. Paborito ng bunso ko si Robbie, ang song ni Fatima, Mama Mary Loves You. Ako naman ang pagkain pang spiritual. Salamat, Ruth. Carmelita Neira, good evening. Marvin Riabad ng North Caloocan, Dorina Villaruz Figueroa ng Gagalangin Tondo, and Edwin Romero ng Los Angeles, California. Pagbabalik natin mamaya ang kasaysayan, liham kasaysayan, padala sa ating palatuntunan ni Monica ng San Pedro, Laguna. Oras, 10:30. Ang tinig ni Cliff Richard at ang awiting Legata un Granelo de Sabia. 10:36 ang tumpak na oras, atin pong tutunghayan ang liham kasaysayan padala ni Monica ng San Pedro, Laguna. At kung sakali pong meron kayong mga suliranin na gusto nyong idulog sa ating palatuntunan, or meron kayong mga kasaysayan ng tagumpay, or mga kasaysayan ng buhay na nais po ninyong ibahagi sa ating programa, maaari po ninyong ipadala ang inyong mensahe o liham kasaysayan sa Dr. Love Facebook Messenger, or pwede ko kayo mag-comment sa ating live stream. Maaari din kayong tumawag sa ating hotlines sa 863-15788 at 863-16674. Narito ang ating tampok na liham kasaysayan sa gabing ito. Dear Dr. Love, good evening po. Sumulat po ako dahil nagbabakasakali ako na mapili po ninyo itong aking liham at matulungan niyo po ako sa aking problema. Tawagin niyo lamang po ako sa pangalang Monica. Ako po ay 28 anyos na mula sa San Pedro, Laguna. Graduate po ako ng Mass Comm, pero never po ako nakapag-practice ng natapos ko. Tumutulong po kasi ako sa food business ng family namin, lalo na nung sumakabilang buhay ang tatay namin 4 years ago. 4 years na rin po akong tumutulong sa business namin at okay lang naman ang kinikita ko. Hanggang sa dumating ang idea na magtrabaho ko sa Canada. Nandun po kasi ang pinsan kong nagtatrabaho sa isang restaurant. Alam ko pong mahirap ang work doon pero properly compensated naman. Malaki ang sahod at okay sa benefits pero nagdadalawang isip pa rin po ko dahil ayoko rin naman iwanan ng nanay namin.
Ako na lang din kasi ang katuwang niya sa business dahil may ibang work ang aking mga kapatid. Isa pa, natatakot din ako na baka hindi ko kayanin dahil panibagong adjustment, new environment at malayo sa pamilya. Yun nga lamang, makakaipon naman ako dahil okay ang sahod, basta magtsaka lang. Ano po ang maipapayo niyo sa akin tungkol dito, Dr. Love? Oras na po bang sumubok ako habang bata pa at lumabas sa aking comfort zone? O wag na lang, lalo na kung hindi naman ako sure sa kahinatnan ko ron. Please help me decide, Dr. Love. Thank you po talaga. Dahil malaking tulong po para sa akin ang pwede niyong maipayo. Again, thank you po and more power to your show. All the best, Monica ng San Pedro, Laguna. Maraming salamat, Monica. Ang ipapayo ko sa iyo ay base sa experience ko, base sa mga nakita ko, at base sa experiences ng ibang tao. Lantaran, frankly, sinasabi ko sa mga kaibigan ko o kilala ko, if you have the opportunity to work abroad, iwanan yung Pilipinas. Kasi dito sa Pilipinas, kung aasa ka lamang sa pamasukan mo, tingnan nyo kaming mga senior citizen. Anong inaasahan namin sa gobyerno natin? 20% discount sa pamasahe sa bus. Libreng panood ng sine once a week. Ang gamot, hindi lahat ng gamot ay covered ng 20% discount. Ang mga groceries, hindi lahat covered ng 20% discount. Tingnan niyo ang mga matatanda. Yung kapatid ko na nandun sa Los Angeles, California. Mas matanda sa akin yun. She's 75. Lahat ng gamot niya supplied ng State of California. Pinupuntahan siya ng doktor at ng nurse sa bahay para tingnan ang kanyang sitwasyon. Lahat ng kakailanganin, meron silang coupons na tinatanggap na ibinabayad sa groceries. Dito sa Pilipinas, nga ang mga senior citizen, 20% ka lang. Yan. Sa mga batang katulad nyo, ang pinakamahirap talaga is to leave your comfort zone. To leave your comfort zone. Mahirap iwanan ang inyong bahay dahil, tama ang sabi mo, Monica, makikisama ka sa mga tao, haharap ka sa bagong kultura, mag-a-adjust ka. And I tell you, mahirap yon. Sa mga unang panahon, mahirap mag-adjust. But later on, maa-absorb mo rin ang kanilang kultura at magiging bahagi na rin ng buhay mo. Ano ang kapalit? Ang kapalit, mas mataas na sweldo sa talent mo. Mas mataas na sweldo sa bawat oras na ipaglilingkod mo sa kumpanya. Mas maganda ang benefits na makukuha mo. Malaki ang pagkakataon na makaangat ang buhay nyo dito. Paano ang nanay mo? Maiiwan siya rito. Meron ka pa namang mga kapatid na maaaring magbantay. Kung ang pangarap mo ay maiangat ang buhay mo at ang kinabukasan mo, I think, kung akong tatanungin mo, ito na ang pagkakataon. Kung makakaalis ka, umalis ka ng bansa. Ang yumayaman lang sa Pilipinas ay mga politiko. Ang yumayaman lang dito, yung mga mayayaman. Tayo na mga hampas lupa at patay gutom na manggagawa ng Panginoon. Aasa lang tayo sa sweldo. Mabuti na lang ang sweldo ko rito, 500,000. Isang buwan in my dreams. Di ba? In my dreams. Oh, di ba?
Kasi, kaya ko sinabi sa iyo, Monica, meron din akong mga manugang na nagtagumpay sa pagtatrabaho sa ibang bansa at naiangat din ang buhay ng kanilang pamilya. Tatlo ang manugang ko sa United Arab Emirates. Yung isa nawawala na. Hindi ko malang kinain yata ng camel. Nalubog sa buhangin. Yung dalawa ay successful. Yung aking anak na bunso ay nasa United Arab Emirates din. Successful. Mas malaki pa ang sweldo sa akin. Yung anak kong bunso, mas malaki pa ang sweldo sa akin. So, kung depende yan sa tao, kung ikaw ay tutulog-tulog at hindi mo, you will not grab the opportunity na ino-offer sa'yo, hindi ka asenso. Kinakailangan talagang samantalahin ang mga pagkakataon at pag ikaw ay nagpunta sa ibang bansa, tandaan mo, hindi ka nagpupunta sa ibang bansa para magbakasyon. Kami lang ang nagbabakasyon sa ibang bansa. Kami lang ang nagtatapon ng dolyar. Oo. Kami lang na nangangarap na mayaman. Kagaya ng producer ko, si Jake. Pag nagustuhan, pupunta sa Vatican City. Mamamasyal doon sa Fontana de Trevi. Di ba? Magpapanik pa naog doon sa Spanish stairs, sa Spanish steps. Di ba? Sana all. Kaya, kailangan magsumikap ka rin kapag ikaw ay nandun. Hindi ka nagbabakasyon. Kailangan mong magtrabaho at hindi maaari na habang panahon kang nandun. No? Unless magkaroon ka ng asawa doon. Kinakailangan meron kang specific date, specific time na babalik sa Pilipinas. Kung ang hahangarin mo ay ubusin ang dolyar na makikita mo sa Canada, hindi mo mauubos ang dolyar doon. Puputi ang buhok mo, tatanda ka doon, may dolyar pa rin papasok sa Canada. Ang mahalaga, ma-secure mo ang buhay mo at ang kinabukasan ninyong magina. Ang mahalaga ay makakuha ka ng malaking oportunidad na makapagtrabaho at makapagpadala ng pera at makapag-ipon ng pera dito sa ating bansa. Uulitin ko, hindi tayo yayaman sa Pilipinas. Ang yumayaman lang dito ay mga politiko. Kita nyo, pamilya na ang meron diyang politiko na tatakbo sa mayor yung asawa, barangay captain yung kapatid, tatakbo siyang senador, yung isang kapatid congressman. Yan ang mga yumayaman, ginagawang negosyo at hanap buhay ang politika kasi madaling kumita diyan. Maraming pondo na pupwedeng ibulsa. Hindi tayo politiko. Di ba? Kaya kailangan kumayod tayo. At kung ako ang tatanungin mo, Monica, base sa mga nakita ko, kung magsisikap ka lamang talaga na maging seryoso sa pagtatrabaho at paghandaan ang kinabukasan mo, leave your comfort zone at kunin mo ang opportunity na magtrabaho sa ibang bansa. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love. Ang The Four Aces, it's a woman's world. Pansamantala, tayo po ay magpapaalam. Magbabalik bukas, araw ng Miyerkules, dito rin po sa 92.3 Radyo 5 True FM. Alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi. Sa ngalan po ng ating buong production staff sa pamuno ng ating General Manager ng Nation Broadcasting Corporation, Mr. Raul de la Cruz, sa ngalan ng ating Head ng Programming and Production, Alvin Maanyo, ang ating Operations Manager, Cherry Baile, ang ating producer na very supportive, si Jake Bakwood, si Director Sheikh Mamaril, at ang ating technician, si Aaron Tolentino, sa ngalan ni Mike Santillan, ang ating ORAD operator, at Mike Bulayog, ang ating PA at Avid operator.
Ito po naman ang inyong lingkod, Brother June Banaag, OP, pansamantalang magpapaalam hanggang bukas muli. Magandang gabi, maraming salamat. Shalom Aleichem.